na andito kami ng aming grupo sa Marikina City upang malaman ang epekto ng pandemya sa mga gumagawa ng sapatos at ang kalidad nito. Tara! Nandito tayo ngayon sa Marikina City upang interviewin si Sir Santos po. Isa po siyang gumagawa ng sapatos at nais po natin tanungin kung ano ba ang naging epekto sa kanya ng pandemya sa kanyang paggawa ng sapatos. Tayo po pwede po bang maikwento niyo po sa amin yung paghihirap niyo po nung panahon po ng pandemya sa inyo po paggawa ng sapatos? Yung pandemya na ngayon, yung una, nahirap bilhin materialis. Sarado mga sarado mga Tapos ito, meron lang ba? Kaya nagbawal nila, di ba? Napekto na ako ng mga ilang buwan. Ito, baksak. Diba? Yung gobyerno po ba tayo, meron po bang naitulong po sa inyo nung panahon po ng pandemya? Hindi ako nakaipungo dyan eh. Hindi ako, silagay naman ako yun. Bali tayo, gaano katagal na po tayo na gumagawa po kayo ng sapatos? Yan. 15 anos na ako lang muna eh. Simula akong gumawa, 15 anos. 73 na ako. Bali po tayo, matagal na po. Ano po tayo yung mga ine-export nyo po bang sapatos? Ayan po ay tawag po, leather po ba yan? Leather po. Hindi mo ako nag-export, repair lang ako tsaka mid order para sa mga pangmasa. Ganun, dito, wala, ganun. Kayo po ba tayo yung kapatid po ng gumagawa po ng sapatos po ni Duterte po? Bali po, ano po pangalan po tayo ng kapatid niyo po? Tatay Oli. Tatay Oli po. Kapatid yun. Ngayon tayo, paano po tayo yung pamumuhay niyo ngayon? Medyo malakas na po ba ngayon? Nakakano na si pamilya. Tempo. Kasi, hindi na isa, magaling naman ako. Ako ginagawa ko yung mga doktor. Yung mga hindi nila kaya, nakakaya ko. Ano po ba tayo masabi ninyo tayo sa kalidad at at tibay ng gawang Marikina? Ito, matibay talaga. Dahil balat, purong balat. May tahipa. Diba? Isa na gumagawa rin. Sige tayo, salamat po. Thank you po. Ayon kay Nonet Angeles, October 16, 2023, 30s hanggang 1940s noong 1935, mayroong 139 na tindahan sa Marikina na gumagawa ng 260,078 na pares ng sapatos para sa mga babae at 86,692 pares para sa mga lalaki, na nagkakahalaga ng 762,096 pesos. Hanggang sa 2,450 residente ang direktang trabaho sa industriya bilang mga upper maker o shoemaker. Ang pinakatanyag na merkado para sa mga sapatos na gawa sa Marikina ay ang Maynila. Ang mga mangangalakal na Chino na nag-ooperate sa Gandara, Nueva at iba pang mga lugar sa Chinatown ay nagpakita ng mga hamon para sa mga gumagawa ng sapatos. Sa kanilang maliliit na tindahan at sanay na pagkakayari, napilitan ng mga Marikenyo na makipagtulungan sa mga incheck na nagtataglay ng mga tindahan at maraming hilaw na materyales. Dahil ang mga incheck ay maaaring magtakda ng presyo para sa parehong mga hilaw na materyales at mga sapatos at mga natapos na sapatos. Ito ay isang hindi patas na pagsasaayos na tumagal na maraming henerasyon.